Mga hahabol sa inyong mga time zone mamaya. Ah, ang amin pong patuloy na kanina pa, pasimula, pagbati, pangkalatan, mga kapatira natin. We are indeed celebrating our month ng pagtatalaga ng Diyos ng isang ministeryo na dinadala natin hindi lang sa bansang Pilipinas. Ang hangarin na yon dahil I really believe, kita niyo po yung concept ng pag-aaral ng salita ng Diyos. In their times, the Philadelphia Church was a small ministry sa dako ng Europa, and doon lang siya nagpakilala as the holy and true. And nung kino-conceptualize namin yan, kasama nila Sister Michelle, kami nila Pastor Bong at that time, Sister Jane, yun yung naging pangunawa kay Pastor Ed as your spiritual leader ever since. Yun ang gustong ipagawa ni Lord ng isang ministeryo. Kasi 7 churches yan eh. Paulit-ulit nila si Pastor 7 churches na yun. Kaya mamili kayo. Gusto niyo ba doon kayo sa tinitira kayo? Gusto niyo doon kayo sa mga kung ano-anong paraan ng inyong iglesia? Andun yung 7 churches yun eh. Yung gusto niyo naman maging martir, magpapapugot kayo ng ulo sa China, sa Middle East, okay din yun. Yung Smyrna. Dalawa lang ang church na walang batik no, sa 7 churches. Mababasa niyo yan, Revelations 1-3. And ang Philadelphia Church lang po, ang isang ministeryo, nagpakilala ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo as the holy and true. And since 1996, buksan po ng Panginoon ang ministeryong ito sa dako ng Santa Rosa. Tayo ang pinagamit ng pangalan na yan, the Holy and True Christian Fellowship. Narito po tayo ngayon on our 29th year. No? Kinakaharap. Habang nag-aantabay tayo ng mga katuparan pa, ng mga pangyayari. Naroon po, sabi nga, ano ba ang pwedeng ipamanhik sa inyo ni Pastor? Patuloy na kayo ay hikayatin doon sa tawag na yon, no, ng nais ng Diyos ipagawa sa isang ministeryo. Na kinuha natin yung concept na yon doon sa iglesyang matatawag ng little strength. Di ba? Pero, ang ganda ng kahit awit na yan na dinadala natin ngayon, that strength is of the Lord. Kaya nga kay Pastor, nung ako'y nag-aaral pa, there are two kinds of church na mababanggit. Yung tinagurian nilang quantity church at saka quality church. Dito na lang ako sa quality church. Diba? Yung quantity, ang dami niyan eh. Mayayaman, immoral, mga kung ano-ano mga pinagkagagawa. Sa quality church, kilala ko ang mga tupa by their name. No? Kilala ko ang mga buhay-buhay ng mga pinagkakatiwalaan ninyong pastor through the years. Yung kaparaanan na akin din pinangahawakan. Kaya nga po, as we move sa bagong taon, praise God, dahil wala pa siya, hindi tumigil si pastor sa paano kayo patuloy mahihikayat sa tawag ng Panginoon sa ministeryong ito. Lumipas na ang 28 years. At ayan na nga, titignan natin mamaya yung napagtunghayan ko ng bagong tema. Kasi sabi ko nga, iiwanan natin yung isang aral. I pray, nabingi na kayo sa isang taon ng pagpapahayag namin na maghahari tayo sa Panginoon. Kasama ang Panginoon, di ba? Palagay ko naman, dami ng pag-aaral patungkol doon. Na hindi lang, yung ibang iglesia kasi puro salvation, 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 salvation. Hindi ko inaalis yun.
Yun ang pasimula eh. Pero, alam nyo, kahit ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay magbilin, alam nyo ang binili ng Panginoong Jesucristo? Yes, kasama yun, go and preach the gospel. But, may kaugnay yun sa verse 28 ng Matthew 28, verse 20. Anong kaugnay nun? Teaching them to obey. All. Meaning, ano yung inyong matututunan, sundin natin sa buhay. Kaya, magbilang tayo, ilan na ba talaga nasusunod natin sa kalooban ng Diyos sa buhay natin? Ha? So, kasama ng paghihikayat na yon, Pastor, nagsasagsag na eh. Andyan na nga. Kaya nga, mismo, sa Bagong Tipan, maliban doon sa pinaunawa kong vision na pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo, tandaan ninyo pag ang isang iglesia, walang vision, their members perish. Di ba? Kaya nga, my people perish for what? Lack of vision. Kaliwa kanan lang ang diskarte, kanya-kanyang paraan. Hindi po ganoon sa espiritual. Nakataya po ang ating mga kaluluwa na sa takdang panahon, tayo nga po ay haharap, no? At magsusulit. At kaya nga iniiwan natin yung isang aral na yon, pangako na tayo'y maghahari. Although malapit na ngayong magpasko, ewan ko ba naman doon sa mga nagtuturong 3 hari, hindi yata nila alam magbasa ng Biblia. Wala namang, yung regalo, 3. No? So, huwag niyong kakalimutan regaluhan si pastor ng 3 mga 3 klaseng regalo. Pero, hindi kayo 3 hari. No? Sa marunong mag-aral. Now, ano yung pinupokus si pastor ngayon? Nagsasagsag. Sabi ni Apostol Pablo, no? Nariyan yan sa isang katotohanan ng 2 Timothy chapter 3 verse 1. Asi, hindi ko na ipaano sa iyo. Dami si pastor. Sundan niyo na lang ako. Ilan lang naman verse to. 2 Timothy 3 verse 1. Ano sabi niya ni Pablo? Paalala niya, maliban sa paalala ng Panginoong Hesukristo na sa darating na panahon, ganito ang mga mangyayari, etc., etc., at nangyayari na po. But, it is good for me, doon tayo sa 2 Timothy 3:1, anak, sorry. This know also that in the last days, ayan na nga, perilous times shall come. No? Tuloy mo lang, anak, sa verse 2. Mangyayari yung for men shall be lovers of their own selves. Actually, vice versa to Nakakalungkot naman kung Christian ka, ganito ka pa rin. Ano ba? Yung isang brethren nung isang araw sa akin, ito yung sinasabi niya, Pastor, bakit ganun? Sabi ko lang, 2 lang lagi yun Lalo na yung mga nakapag-training na, o yung mga nakapag-FS na, di ba? 2 lang yan Ang dahilan, bakit nga ganito, bibigay, lovers of their own selves. Covetous, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents. Mga anak na mga disobedient to parents. Unthankful, unholy. Tuloy mo, anak. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontent, peers, incontinent, despisers. Ayan. Traitors, heady, high-minded, superior ang utak, lovers of pleasures, more than lovers of God. And verse 5, having a form of godliness daw, no? Maka-Diyos daw sila, pero ano sabi diyan? But denying the power thereof. From such, turn away. Pero hindi namin kayo pinipilit, di ba? Pero yung iba dyan, sige, sinasamahan nyo pa rin yung mga walang kabuluhan na mga Christian daw, no? Mga matatawag na mga kaibigan daw. Kayo na lang yan, no? And mangyayari. Marami nang mababasa dyan. Hindi na ako para maganda ng extra verses. Ang mundo ay mag-worse. Chaos, etc. Huwag na tayo mag-expect na gaganda nga.
gaganda lang ang gobyerno doon sa millennial kingdom. And, yes, kaya nga yan, no? Paano namin palalakihin pa yan? Paano mapapatupad? Parang, pupokus ako ngayon kay Asap. Sabi dito yung katauhan ni Asap, nung kanyang panahon, kinukompare ko lang ha, ganyan po dapat magmensahe, nakaugnay. Ang sabi po dyan, si Asap, ano po, the author was a spiritual man who grew up with a deeply religious training. Oh, grabe. First Chronicles 15, 16 to 19, Ninang Jane. Chapter 16, 4 to 7. And 2 Chronicles 5, chapter 5, 12. Then chapter 29 and 30. Hindi ko na babasahin. Basahin nyo na lang assignment. No? Ganun siya. Nakita niya ang pangyayari sa kanyang bansa ng panahon na yun. Ha? Kaya nga, yung pinahayag, yung kinanta, ang ganda meron pala nung kanta na yun, hindi ko alam yun. Sila Sister Jane ang nakakita, sila Brother Bong. And, andun yung mga pangako na si Asap, paulit-ulit si Pastor Si Asap, hindi pa niya kilala ang totoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kilala lang niya yung Diyos na kinikilala nila, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob. Wala siya pang, sabihin natin talagang, kabuuan ng Bible. Wala pa siya nun Wala pa rin siyang masasabing banal na espiritu nun, nakatulad natin. Yun yung lagi kong pinapakita sa inyo, yung benepisyong meron na tayo Pero bakit nalilinlang pa rin tayo? No? Yan yung pang-apat, wala pa siyang mind of Christ. Paulit-ulit na si Pastor sa apat na yan, nakaalaman. Pero, sabi nga, tulad ng isang ilustrasyon ko dati, na wag naman yung marapatin na pero siguro, baka natuturete na kayo. Ang aral namin dito mamuhay na may kabanalan, katotohanan. No? Kaya nga lahat dito, pati mga gamit dito, talagang malilinis at karapat dapat, nilabahan nila yung mga filter. Kaya pasensya muna tayo, wala tayong wala tayong, pero alam ko naman, walang mga, nakakamatay na mga missile ngayon at saka meron yung sa Europe ngayon, yung may mga missile lumilipad, yun, nakakamatay yun. Wala naman ditong mga flu-like. Ang dami ngayong false news. Lockdown daw Manila kahapon, ganyan. Iba-iba. Mga kung ano-anong mga pinaniniwalaan sa mundo. Sino mga dinalaw sa inyo ng mga kamag-anak nyo kahapon, kagabi? Sino mga nakaamoy? Sino nakakitang gumagalaw ng tumba-tumba? Sino mga paniniwala nyo? Sino nag-overnight sa sementeryo? Hindi ko maalisin yun pero yun nga Wala na po doon yung mga mahal natin sa buhay. Kaya nga nagtataka ako nagtatawa na kami isang araw dito Pag bagong patay, araw-araw nandun. Pero, papansinin nyo, magiging tuwing isang linggo na lang, isang buwan na lang, hanggang hindi na nga mapuntahan yung sementeryo. No? Alam niyo yung kasi kaisipan, kultura ng tao, hindi natin inaalis yung mga nagmamahal talaga. Meron naman, grabe, kaya nga, kahit napatayuan siya ng estatwa niya sino yung aso sa Japan? Si Chico, di ba? Talagang nakabantay siya doon sa amo niya, iniintay niya, di ba? Bumaba doon sa railway. Wag naman kayong mapatayuan ng estatwa ninyo sa sementeryo na nakabantay kayo talaga doon sa libingan ng mga mahal niyo sa buhay. OA naman na yon. OA na yon.
Kasi ang buhay, may pinaggugugulan. Yan. At matagal ko nang pinapaunawa yan, kahit sa buhay ni Hezekiah, yung may mga karamdaman po dito ngayon, yung may mga sitwasyong mahihirap, kahit si Pastor, meron akong aming pampersonal, pero kagabi ang ganda na ng usapan namin ni Sister Michelle. Sige na ma, basta. For we na lang kami. For we, and wala na rin yatang house, we will serve the Lord. Sabi ni Sister Michelle, basta ako, sasamahan kita pa, maglingkod tayo. Kasi, paano namin palalakihin itong si Aya, itong aming mga, normal kasama yan. Layo ko kay Asap. Si Asap na, ganun ang kanyang background there, very religious, alam niya ang aral ng bansang Israel, nakita niya mga pangyayari, nakita niyo na ba yung mga kapahamakan pag tayo ay susuway sa kalooban ng Diyos? Di ba sabi ng Hebrews 10 hanggang 11, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Pero bakit ang Christian, tayo yung may totoong Diyos na kinikilala, tayo yung may pananampalataya, bakit nga na nalilinlang pa ng dyablo? Medyo malaking question mark yun eh. Ang sagot lang ni Pastor doon, isa lang lagi di ba? Yung sa FS ninyo, maliban sa binanggit ko kanina. Mahina talaga ang inyong pundasyon dahil hindi kayo nagkakarga or pangalawa, nagpapabaya kayo. Hindi kayo nag-maintain. Kaya, Sister Ningning, mag-maintain ka ng maintenance natin. Kasi pag hindi, may consequence yan. Di ba? Ganun yun. Kung pangkalusugan. No? Pag nagpabaya tayo sa ating mga katawan. But anyway, talon ako, pinapakita ko yung buhay ni Asap. Hambing sa atin. Yan yung bagong tema natin. Ano meron si Asap? Masihigitan ba niya tayo? Tayo nga, kumpleto tayo doon sa 4. Niligtas na tayo ng Panginoon. Kumpleto Bible natin. May Holy Spirit tayo. May mind of Christ tayo. 1 Corinthians 2. Kumpleto tayo sa panahon natin ng benepisyo. Pero tayo yung kumpleto, pero tayo yung parang nagsasayang. Ang dami ko na nakita leader, babaksak. Yun ang gusto ng dyablo. Mangwasak. Ang gusto ng Diyos, mapabuti po tayo. Ang dami na nating mensahe dyan And talagang on fire si Pastor ngayon kasi who knows, baka this might be my last message, di po ba? This might be our last anniversary. Dahil, andyan na po, nagsasagsag na. Kahit po, ayan, nasa news naman Ayan na, ang US, sumasali na, di ba? Sa NATO, sa Europe. And, nag-aantabay lang ako. Sabi ko nga sa inyo, doon ako nakatayo lang sa Ezekiel 38 na yan, tsaka Jeremiah na yan Hinihintay ko lang sumabog yung palasyo sa Syria. Tahimik na naman ngayon ng Israel Di ba? Yung Gaza, hindi nire-report. Pero bumibira talaga ang Israel ng paraan nila sa katuparan ng mga propesiya ng sinasaad ng Bible. Kaya nga tayo, ano pa ba mga ginagawa natin sa buhay? Di ba? Patuloy ba tayo sa mga bagay na ito na binabanggit dito ang paalaala ni Pablo? Or marapatin na natin. Yung bawat hininga natin, talunin natin si Hezekiah. Si Hezekiah, humiling sa Diyos, pinagbigyan. Pinalagpas pa ng 15 years. Dapat may taning lang siya ng 15 years. Actually, baka si Hezekiah nga may cancer na nung panahon na yun. Hindi lang na-define. Nagbibiroan kami ni Sister Michelle Sabi niya, maganda rin yung idea niya sa akin Papaliwanag ako. Sabi ko, may demonyong pinagaling ng Diyos, may etc., may kung ano-anong karamdaman. Pero wala akong nakitang abno na pinagaling ng Diyos sa Bagong Tipan. Sabi niya, hindi nakasulat lang, hindi lang nakasulat. Hindi, adik, pinapagaling ni Lord. Lasenggo, pinapagaling ni Lord. Babaero, sugalero, pinapagaling ni Lord. Pero wala akong nabasang abno na pinagaling ni Lord Wala akong nababasa
Kaya yung walang imposible sa Diyos, okay naman yun, totoo naman yun. Kung kikilala sa Diyos. Kung kikilala sa Diyos. Isang araw, natuwa ako dun sa memes eh. May best friend sila eh. Lapit siya sa best friend niya. BFF, pasanla naman ang cellphone ko kasi galing ako sa mental hospital, kailangan ko magpagamot. Diba? Sabi na, magkano? 500 lang. O sige, sabi nung best friend eh. O ito na yung cellphone mo, hindi na. Ito pa, utangin na lang kita. Hindi pa niya naabot yung 500. Umalis na yung isang best friend. Sabi niya, uy, may bago ako cellphone. Hello. Sabi nga ni Aya sa bahay, hello. Diba? May bago siyang cellphone. Mura to, nabili ko, 500 lang. At ganyan ang minsan ng Kristiyano eh. Ha? I hope nakikita niyo yung puntos na yun. Nagsasayang ng buhay. Nagsasayang ng buhay. Tingnan naman katabi. Wala bang abno sa inyo, sa mga tabi ninyo ngayong umaga? Di ba? Tama tayo. May Holy Spirit ba tayo lahat? May Bible ba tayo? Kompleto ba? May mind of Christ ba tayo ngayong umaga? Niligtas na ba tayo ng Panginoong Hesukristo? Namatay siya, di ba? Sa krus ng Kalbaryo. And, iniiwan natin yung tema na maghahari tayo sa takdang panahon. Done deal na yun. Ngayon, habang nag-aantay tayo, ano ba dapat? Andito yan, mamaya babasahin natin sa mga ilang verses lang. So I hope na-stress ko yung puntos kasi sa Sunday, wala na tayong gagawin dito. Magsasaya lang tayo, kakanta tayo, magpipresent yung mga natin. Ito na po yung tema natin. Parang kung sa bansa, this is now my state of the ministry. Di ba? Ayan. Address. And here, si Pastor, ayoko maging bias eh. Since 1984, di ba? 35 years. Yung pagpapastor ko since 1990, 35 years. Pero yung tanggapin ko siya, 1984, dahil sa panliligaw lang kay Sister Michelle, ito narating namin. Then, Holy and True, 1996. Yan, magto-29 years tayo. Ito. Lahat ito, titignan natin yung pangyayari. Ang dami. Si Pastor, ang dami kong mga karanasan. Napatunayan ko hindi pa rin lahat. Kasi natututo pa rin ako eh. Hindi pa naman ako perfecto, wala pa perfect Christian. Ha? Pero dapat, ang isa rin talagang na kay Lord, tandaan natin yun na lumalago, nababago. Hindi pa pwedeng yun at yun ka lang. Hindi lang yung grade 1 lang ang natapos ko. No read, no write ako. Kailangan, marami pa tayong matutunan tungkol sa Panginoon. And katulad nga ng aming inaalagaang apo, she's learning a lot. No? Right, Aya? You teach them, Aya. Come on, you teach them. Your alphabet, your numbers, your colors. Come on, tell them. Tell them. And you play also with your mascot there at the back. Come on. Ano ba puso ni Pastor ngayong umaga? Hikayatin kayo sa isang katotohanan na mayroon ako nabasa pero papaalam ko po kung sino man ang may idea na ito. In-acronym niya yung word ng, do you fear of missing out? Di ba yung namatay nga last week eh? Yun yung fear niya eh. Hindi siya tinanggap. Di ba? Do you fear of something, yung sabi nga dyan? Fear of missing out. Pag ang miss out natin, yung kaligtasan na yun ng Panginoon, doon ka matakot. Kaso ngayon nga, wala nang takot eh. Nakikita nyo yun, totoo yun Gawin ko ilustrasyon lang to Nagdadrive ako madalas eh. Sa mga nagdadrive sa atin dito. Di ba? Yung mga tao, wala nang takot eh. Basta tatawid na lang eh, no? Wala nang pakialam. Ganun na ang kasagsagan ng
kasamaan ng panahon. Wala nang takot. Gano'n na rin ang mga Christian ngayon. Wala nang takot di ba? Sa Diyos, yan yung first wisdom ni Solomon. Fear God, fear God, fear God, fear God. Wala. And, syempre, ayoko naman maging bias doon. Kaya nga, lagi ko lang ginagamit yung idea na ipamamanik sa inyo yung contrast na yon. Pansinin ninyo yan yung panahon na yan, lalo na yung verse 28, ano ba yung tatlong bagay na meron si Asap? Daanan ko lang Pero bago ko puntahan yan, yung bagay na meron nakita si Asap, na mas dapat tayo sa bagong tipan, ang Hebrew word ng continually. Ayan, di ba? Continually. Kaya yung hashtag natin dyan I am continually. Diba? With thee. Kasi, ano-ano na itong mangyayari talaga anytime. Mga anak, hindi kayo para takutin. Mga anak naming dalagat binata, unahin nyo na si Lord. Unahin nyo na mga mama, papa ninyo. Huwag nyo mga boyfriend nyo, nanakaw pa ng mga sa mga pitaka ng magulang nila. Hindi pa kayo mabubuhay niyan. Wala kayong panggatas kung mabubuntis kayo. Di ba? Yung mga ganun. Ang daming kwento niya sa Facebook Aral kayo. Pamilya nyo. Unahin nyo ang Diyos. Yun Kasi ito yan. Ito yung issue Ito yung word na doon kayo magpatuloy. Yun yung hashtag sa Tagalog ko, magpatuloy. No? Ipagpatuloy. Baka yung kuryente Ginagalaw yung mga wire Baka. Katulad niyan, ilustrasyon ko yan Pinagpapatuloy ko ang pagbabantay kay Aya kahit nandito ako sa ministry. Kasi sa bahay, naghahabol lang kami talaga di ba? Hindi natatapos, hindi tumitigil yung gampanin ng lolo. Ganon din sa ministry, bilang pastor ninyo, alam niyo naman yun, di ba? 24/7 ako On call. Hanggang sa kakayanan ko. Sa spiritual ko naman, patuloy din ako. Ano man ang nangyayari sa buhay ko, patuloy ako. Itong mga binasa natin kanina, ulitin ko, daanan ko. Kasi balikan nga natin yung 23 na yan, pabalik sa 28. Di ba? Ito yan Ito yung Hebrew word niyan, lehamshich. Lehamshich. Hoy, wag kayong magmumura si pastor lang. Lehamshich. Lehamshich. Tingnan nyo na lang sa inyong mga G at sa inyong mga AI. Yan. Ang word na continually. Di ba? Continually. Continually na si Aya nagko-continually ng mag-fixation. And continually din, relax na relax yung mama doon. And continually din, sa inyong mga vow na maging mga pangalawang magulang, pakialagaan. Lehamshich. Lehamshich. Nakakamurahan na naman mamaya sa likuran. Lehamshich. May ham na. Pasko na Lehamshich. But anyway, that's a verb word ng Hebrew. Describing. Ano yung mga dinidescribe nitong verb word na ito? Ang ganda Sabi diyan, go. Naman doon sa mga pumalpak, tumigil, resume. Doon naman sa mga na-push over, push on lang. Pag ano naman, meron dyan, carry on. Diba? Yung iba naman, kung sa ibang word pa rin yan, prolong, patagalin mo pa. Kaya nga yung mga nagpapakahirap pa sa mga kung ano-anong kamunduhan, pinaprolong nyo pa yung oras nyo dyan. Iwanan nyo na. Extend.
Ayan yung mga word. Yeah. Lihamsich. Ma'am Tessa, patingin yung bibig mo. Ayan. Nabiruan namin yan. Magagaling yan, mga nasa likod niya. Magagaling yan. May amo na tayo, di ba? May kanta na yan eh. Tayo na, giliw. Magsalo na tayo. Diba? Meron na tayong tinapay at keso. Wala palang ham doon. Tinapay at keso lang pala meron doon. And yung continually word, eto na. Okay. Marami yan. Ito nga ang ibabakbak namin sa ating mga puso, spiritual, tenga, ng bagong taon kung tatagal pa tayo, ha? Pero gagamitin na namin ito ng mga leaders, hikayatin kayo, habang nangyayari na ang mga nangyayari, bakbakan na yan, anytime, yung China na yan, tignan natin, Gog and Magog na yan, titignan natin, lahat na, yung Syria, iintayin na lang natin yun. So ano pang ginugugol natin sa panahon? Ha? Kaya kami yung Sister Michelle, magdi-date na lang kami lagi, iwanan na namin yung tatlo sa bahay, bahala na kayo. Matutulog kami, hindi na namin kayo pagluluto, hindi na namin kayo gigisingin, bahala na kayo. Ipagpapatuloy na namin ang buhay namin. Tama ba yun? Titignan ko yung ano eh. Paano kaya mabubuhay yung tatlo namin? Meron kami sagot doon ni Sister Michelle. Tandaan niyo ito. Kaya isa lang ang kinakagalit ko, hindi naman perfect mga anak namin eh. Di ba? At sakali si Aya. Ang lagi ko sinasabi, pag may mga sitwasyon kami, wag na wag, kasi hindi kami naging walang hiyang magulang. Ilapastanganin nyo na kami, etc., kung kami ay naging walang hiyang magulang. Mga anak, mahalin nyo mga magulang nyo dahil na kay Lord sila. Hindi sila mga may kabit, hindi sila mga kung ano-ano, mga pinaggagawa sa buhay. Yung isa kong classmate, yun ang sabi sa akin eh. Nung kasi sabi ko, Bok, paalis na ako kasi susunduin ko pa si dadaanan ko sa ano yung inaanak mo. Hayaan mo sila, umuwi na sila ng kanila. Ganun yung isang general na yun. No? Sabi ko, tapos yung isang general din, naninong nila, pasundo mo sa mga boyfriend. Tingnan mo yung immoralidad, di ba? Kami, anong puso namin, Sister Michelle? Pagharap namin sa Panginoon, mga magulang, wala tayong pananagutan dahil pinalaki natin sila, tinaguyod natin sila ayon sa kalooban ng Diyos. Liban na lang, isa kang magulang, kayo na nakakaalam. Liban na lang, kayo din ang isang anak na kahit mabait ang magulang, pero kayo yung mga anak na, let me term it, walang pagpapahalaga sa mga magulang ninyo na nasa Panginoon. So be it. Ha? So be it. Tuloy nyo. Di ba may kasabihan? Tuloy mo. Di ba? Di ba? Tuloy mo. May kasabihan sa Tagalog, di ba? Pag medyo nang-aasar ka ba, tuloy mo. Di ba? Makita mo. Di ba? That's the word there eh. Tuloy mo. Yun eh. Ang dami ng paalala ng Bible, kompleto na. Pero bakit? Yun nga eh. Tayo na kay Lord, sa mga nanonood po sa amin, sakali, message nyo ako sa YouTube ko, okay po yan. Papaliwanag ko sa inyo. Kasi nga po, eto na. May 3 bagay maliban sa pinahawakan ni Asap. Daanan lang natin anak ha. Anong sabi niya? Kinanta nila si Sister J. Ang ganda. Nevertheless, kahit ano nangyayari, kahit winawalang hiya niyo ako, kahit ganito pagsubok ko, kahit ganito, sa mga verses na mula sa verse 1. Sabi niya sa 20, I am continually with my God. Di ba? Thou hast holden me by my right hand. Ganun siya ka-assured. Ganun siya ka-confident. Wala siyang inferiority complex. And wala naman din siyang superiority complex. Kasi nandun yung kanina sa Timothy. Tuloy mo anak. Whom have I in heaven? Ha? But thee. So, ano pa ba nga dito sa mundong ito? And there is none upon earth that I desire. Totoo kaya?
yung mga, may mga boyfriend, girlfriend dito. Hindi naman namin inaalis yun eh. Pero tiyakin nyo lang na nasa Panginoon. Kasi may mga learning experience na tayo dito, di ba? Hindi namin yan kakahiya. Hindi yan kinakaya ni Eunice. Nagmahal siya eh, etc. Ganito. Si Dia na trauma. Sinasara nga ni Sister Michelle eh, kay Dia, huwag ka na mag-asawa. Di ba? Ako, sabi ko, wag. Huwag niyo isasara kung may nangyari. Kasi ang Diyos ang napapatupad doon. No? Ang Diyos ang magpapatuloy noon. So kung si Sister Michelle, gamitin ko ngayon mga ilustrasyon, ang hope mo, walang imposible sa Diyos, bakit mo pinipigilan si Dia mag-asawa? Nakuha mo? Common sense? Oh. Yun, may hope ka doon. Tapos isa, pipigilan mo. Nakuha niyo yung talino ni Pastor? Pang-espiritual. Ito po yan eh, oh. Ito na ha. Okay. Ano nang push niya do? Asap. And my flesh yan, tatanda kami, and my heart faileth, but God is the strength of my heart. And this is the strength of the holy and true Christian fellowship. And my portion forever. Galing oh. Hindi pa yan Christian si Asa pa. Hindi pa Christian. O, tuloy mo sa 28, anak. But it is good for me, ano na, to draw near to God. Ganda. And I have put my trust in the Lord, God, that I may declare all thy works, Sister Je. Hintayin natin yan. Holy and True Ministry, 29 years, walang politiko, walang panghihingi, walang fundraising, walang mga kung ano-anong mga first fruit na yan. Diba? Pero, purihin naman natin ang Diyos. Nakatayo ang Holy and True Christian Fellowship di ba? Nakatayo. Nakatayo. And, may tatlo na lang po, pahabol lang. From the very words of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tinirain niya itong mga to. Papakitaan ko kayo ng mga sample. Half-brother niya to, si James. Bago yan naging leader ng council ng Jerusalem ng Acts 15, ano ba si James? Isa siya doon sa mga, pakita mo, naghihimala ka. Di ba? Mababasa niyo yan. Hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Pero later times, nandun siya sa paglago niya sa Panginoon. And sabi niya, meron siyang pinapatotoonan. Palagay ko, nabasa niya yun kay Asaph. Yan. Sabi sa James 4:8, anak, James 4:8, hindi ko na ibigay ito. Ilan na lang naman itong verse na ito. Ano sabi niya sa James 4:8? But it is, what? The same. The same. The same. Draw nigh to God. So, kung merong anumang problema, sitwasyon, mahirap, magigera, World War III, etc. Let's continue, sabi nga dito, lihamshik. Let us lihamshik. Continue to draw near to God. Sino yung mga walang pantuition ngayong umaga dito? Draw near to God lang. Ayun, nagtataas ng andun po yung kamay sa likod. Tignan nyo kung sino yun. Di ba? Kasi tinatayaan nyo ng loto, ibigay nyo na lang po dun sa mga kapatiran na doon naman sa mga merong pantuition, mga ishi. Huwag sayangin mga anak Mati, huwag sayangin. Ba? Si Charlotte kaya. Charlotte, tinataguyod ka ni Mama, no? Wala na si Papa di ba? Yung mga nasa barko, yan, sila Dre, sila MJ, Aral at saka na yung mga girls, pahabulin nyo sa inyo yan. Ayan nyo. O yung si Kim, alam ko, talagang binabantayan ni Mama, Sister Marie sa school niya. Walang makakalapit dyan, parang Sister Michelle dati, binabantayan sila Eunice, sila Dia.
Ha? Draw near, draw nigh to God. And yan, cleanse your hands. And may tatlong, kasi hindi ko kinumpile na lahat eh. Nag-focus lang ako dun sa halaga ng word na continually. At isang taon namin kayong papaliwanagan ano yung meaning ng leham sheets na yon, di ba? Ito yon. Luke 22, tignan mo. Ito daw yung mga, pakiramdaman nyo kung kasali kayo dito, 28 to 29. Basahin natin. Nagtatanungan sila, nagpapagalingan sila. Alam mo, ang lola ko ganito eh. Di ba? May mga, gano'n tayong pagalingan, di ba? Bansay! Tinulak, di ba? Gano'n yan, mga pagalingan na joke. Ano sabi diyan? 28. Ye are they which have continued with me in my temptations, verse 29. And I appoint you, yun yung pupuntahan natin, a kingdom as my Father had appointed unto me. So, hindi tayo dapat magpagalingan dito sa ministry. Paalala lang po. Wala na pong gagaling pa sa Panginoon. Kaya nga, ang declaration niya, continued lang eh. Yun yung assurance. Kasi nagtatanungan yung mga who is the greatest eh. Sa mga alagad. So, ang focus ng Panginoon, makikita kung sino yung nagpapatuloy. Kaya kahit magpagalingan tayo dito, one way or another, someday, merong tutumba na manggagawa. This year, di ba, may tumumba tayong leader. 2011 ko inalagaan yung pamilyang yun. Tagal! Nagpakahirap sila sa vision. Alam niyo ang vision na yan, pangsala ni Lord yan kung para talaga kayo dito. Kaya sa mga baguhan, tiyakin nyo na dito kayo, wag na kayo magsayang. Punta na kayo dun sa mga tinitira kayo ng pastor ninyo, piniperahan kayo, etc. Kinakabit kayo. 7 churches yan Di ba? 7 churches yan. Dito, ang push namin, mamumuhay tayo ng may kabanalan at katotohanan. Yan po yung vision ng ministry ito. Kaya kahit ang tagal nyo dito, pero pag hindi pala talaga kayo kasama, sabi nga ni Sister Michelle sa akin, Papa, paano kung ganito? Ganun Predestined sila na hindi kasama Diba? Predestined sila na hindi kasama. Sa Bible lahat yan. Aral tayo, mga kapatid. Huwag lang si pastor. Kaya ngayon pinamamanik kami siya. Nagmensaya ko last time Yes, this is, ministering sige, stay there. Walang exempted. Sama si pastor doon. Alam niyo yung mga pinagdaanan ko. Psalms 27, tinakwil ako ng magulang ko. Karamdaman, kudita, karanasan sa ministry. Pero nandito ako on my 35th year. On my 35th year. And I continue to serve. I continue to serve. Kasi yun yung highest calling Diba? Mabuhay po tayo ng mas doon sa nais ng Diyos para sa atin. And here, another verse, ma'am, tingnan na lang. Mapalit ka nga dito. Kabisado ni Asi. In Luke 8:31, klaro din po, Luke 8:31, Asi sige, pakibalikan mo ako dito. Asan sila, Ella, tsaka sila, Sige lang. Darlene. Sige. Although andito naman si Asi ngayon. Yan nga, pag-meetingan natin mamaya, yung adjustment ng lahat. John 8:31, ano sabi din ng Panginoong Jesucristo? What? Parang galing to kay pastor, paalala to. Yung una, continue lang. Walang pagalingan. 8:31, ano din na ngayon sabi ni Lord? Then said Jesus to those Jews who believe on Him,
If you continue in my word, then you are my disciples indeed. Continue just in the word. Kaya ako narating to eh. Nagpapatuloy lang po ako sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito yung akin tatlo ha. Hindi ko hinangad maging greatest. Masaya na ako doon na alam ni Lord, nagpapatuloy ako sa Kanya. Nagpapatuloy ako sa Kanya salita. Okay? And ito yung pangatlo na nasa vision natin. Kaya nga, ito yung vision, no? We keep His word. Ayan. Ha? What? Ang susunod dun sa laman ng tatlong element ng vision natin. We keep His word. Di ba? Ang nang will follow. We persevere to live a life dahil nandyan nga yung mga katotohanan na yan. And yung gitna, ano yung gitna? We keep His word. We are, unang-una doon, united in His love. Ito na. John 15:9, asi, pahabol, as I end up. Then said Jesus to those Jews again, as the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Kasabi sa mga katabi nyo, mahal ka ng Panginoong Jesus. Sige nga po. Magpatuloy tayo sa Panginoong Jesus. And as we bake bread, ito po yung elements. Ano ba ang purpose ng breaking of the bread natin every first Sunday? To prepare us, di ba? Panibagong buwan, o kung sa ministry, panibagong taon. And totoo na challenges are nandiyan dyan. It's okay. Good girl yan. Challenges are there. Iba-ibang aspeto. Physical, financial, emotional. O sama na natin dito. Idagdag daw natin, sabi ni Sister Michelle, kahit hindi nababasa sa Bible, pang-mental, pero meron dito mga member na may mental eh. O, meron dito. Magpapatawa na kami sa likod. May mga problema sa pangkaisipan. Kami-kami na lang nagkakakilala na noon. No? We hope tinugunan tayo lahat na lang Panginoon. Yeah. Yeah. Ang nang nawala sa drum si Ang nang. Eh. The house will follow. Come on. Ang nang, sabi nga, we pray will continue. Ninambaw ni Jane, thank you for the years. I would like to acknowledge kayo mga kaagapay, but actually next Sunday pa ako magano. Here now is the very principle ng ating pagsasalo. Ulitin ko po, He died for us, He rose again, and He will come back anytime sa ulap. So, challenge talaga, no? I hope we can continually, just like yung binanggit ng Panginoon, nasa atin na po. Paano natin pagugugulin ng mga panahon natin. Kaya si Pastor, yun yung tatlo kong dinadala sa inyo lagi. Enjoy life with God, family, and I hope maka-join kayo sa ministry. Kasi maraming Christian ngayon, pensyonado tulad ng SSS. Saved, seated, and satisfied. Ayaw mag-commit, ayaw ng ano. Gusto lang, attend lang ng Sunday, makiki-worship. Dito ako sa social, malaki, maganda.
na mga iba namang kalalakihan. Dito ako, makakakita ako ng backless, makakakita ako ng naka-shorts. So, ganun yun sa mga social na churches So, kanya-kanyang motibo. Dito ako kasi marami ako mautangang mayaman. Dito ako. Ayan. Ang sabi ko last time, si Lord, hindi siya namimili. Pantay-pantay tayo sa ministry na ito. And totoo po yun. I hope babalikan niya tayong, ano yung hashtag ni Pastor? Nagpapatuloy sa atin pong mga pananampalataya. Tayo po'y magsalo, kasama ng mga manggagawa, kung sino pong nakahirang sa inyo sa ating awit. Pastor Bong, Sister Jane nga pala, yes, paki-lead kami ha. As we now, just serve yung ating elements. Mamaya po tayo sabay-sabay. To the table of mercy, prepare with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation. Receive from His name's Godhead. Eat of the bread of salvation. Drink of the blood of the Lamb. Come to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. Come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation. Receive from His name's Godhead. Eat of the bread of salvation. Drink of the blood of the Lamb. Come to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation. Receive from His name's Godhead. Eat of the bread of salvation. Drink of the blood of the Lamb. Come to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation. Receive from His name's Godhead. Eat of the bread of salvation. Drink of the blood of the
Sige po sa inyong mga tahanan, kung ano pong inyong mga elemento. Lahat naman po ito ay nagsisimbolo lamang, no, ng gabi na yon, ng ialay ng Panginoon sa simbolo na ito, ang kanyang buhay sa tinapay at saka sa wine. But actually sa atin, there's no need for that. Symbolical kung ano po yung elements na meron tayo. Ang mahalaga yung ginugunita po natin na bilhin nyo, ang daming paghahadlang. Habol ko lang ha. Mula ipanganak, Panginoon, bago ipanganak, ang daming paghahadlang, ang dyablo. Pero, ang Diyos, yan yung tema natin sa taon na ito ha. Pinagpatuloy niya yung maganda niyang plano para sa sangkatauhan. Walang nakapigil sa plano na yun. Hanggang dumating ang kaligtasan nating pangkalahatan. Kaya nga kayo nga po, sa mga naghahanap pa, kung anong inyong hinahanap pa sa buhay, FOMO po ba kayo? FOMO? Are you missing out? Fear of missing out? FOMO po ba kayo? Yung aking pasimula. Panginoong Hesus Kristo po ang kailangan ninyo. Sabay-sabay po tayo magsalo. Simbolo ng tinapay, atin po, gunitain natin ang pagkakataon na yun, inalay ng Diyos ang kanyang buhay. Ganon din po, ang juice na nagsisimbolo po ng kanyang dugo. So bread, yung kanyang katawan, juice o wine, yung kanyang dugo. Sabay-sabay po nating inumin. May pahabol po ako ha. Kinailangan, yan nga, magpapasko na naman. Kinailangan ng Diyos magsakatawang tao para magkaroon siya ng katawan, para magkaroon siya ng dugo. Okay? Kasi ang Diyos po, sa spiritual body, walang dugo, natitigis sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang katawan na pantao na mababayubay, no, sa krus ng Kalbaryo. And I hope inalay po niya. Wala akong pamamandik po sa inyo kundi ipagpatuloy po nating pagkaingatan ang ating pong kaligtasan, ang ating pong mga buhay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po yung manalangin. Ama, amin pong tinatalaga ang bagong taon, ang amin pong ministeryo, pamilya, higit ang pagtuturingan per Proverbs sa dugo at laman din po namin, ng mga kamag-anak, more than ang pagkakasubukan namin dito, Lord, as true friends, kayo nga po yun. Napakadami pong panghahawakan pa kami. The portion, Lord, that you will always be our portion forever. Lahat po. You will be our strength. But, Lord, you want us one thing lang for sure. Kayo yun, Lord eh. Ipapagpatuloy niyo yung dapat para sa amin. So, on our side, Lord, yun po yung gusto niyo po. Marami kaming pag-aaralan sa taon na ito, paano namin ipagpapatuloy ang aming pananampalataya. Gamitin po kami, Lord, lahat, mga gagamitin mo pa sa aspeto na yon. Paano namin mahikayat ang mga kapatiran, makapagpatuloy sa aming kaligtasan, sa aming pananampalataya, sa aming, Lord, na paghahangad na ikaw ay patuloy maluwalhati sa lahat ng aspeto na po ng buhay namin hanggang sa inyong muling pagbabalik. Maluwalhati ka, O Diyos, maluwalhati ka sa pangalan mo, Jesus.